Guys, good afternoon sa inyo lahat. Coach Card here. So ngayon pag-usapan natin, it-relate naman ito sa MyFX Book. Turuan ko kayo kung paano basahin yung data ng ating MyFX Book data, specifically dun sa mahahalagang information. So meron kasi akong nakikita online na nagpo-post sila ng MyFX Book nila, pero merong mga nakalock na data, hindi natin makita or ma-determine ano ba talaga yung mga nakalagay doon. Meron din naman akong nakita na nagpo-post ng kanilang MyFX Book, kaya lang screenshot at hindi buo, no? So gusto ko lang i-explain sa inyo, no, yung napaka-importanting part at dadaanan na din natin yung mga kailangan natin maintindihan at i-consider in terms of reading the data on MyFX Book. Yung MyFX Book kasi, isa ito sa mga importanteng tools na ginagamit natin to determine or identify if yung isang setup pa, mapa-manual man yan, mapa-EA or automation, if working ba talaga ng maayos or hindi. Dito kasi natin makikita yung mga previous trades niya, kung nakapublic man, nakita natin yung monthly gain niya, yung absolute drawdown niya, and also yung kanyang equity balance and kung nakakapag-withdraw ba siya sa account na to. And makita din natin dito yung performance niya, yung graph niya, no? Pag nakapublic kasi yung MyFX Book, makikita natin yung mga sobrang importanteng yun, data na yon para basahin natin. Ano yung mga dapat nating i-consider. So, magbibigay ako ng dalawang example ng MyFX Book, isang MyFX Book ko and isang MyFX Book naman dun sa ating sa ating client. So, ito yung isang MyFX Book natin. So, ito yung nakalagay dun sa ating social trading. And makita nyo po ito dun mismo. Halos same yung data and information nila from MyFX Book, yung social trading at the same time dito sa MyFX Book. So, and yung MT4 pala, no, yun yung isa din ng data na source na tinitingnan natin if we are working good or not. So, kung makikita natin dito yung pinaka-una, ayan, ito, dito sa pinaka-una na to, turo ko na dyan. Yung gain, yan yung percentage, no, kung saan makikita natin kung magkano na yung naging accumulated na data niya. So, based on my computation dito, naka-base yung percentage nito sa accumulated equity niya or I guess balance. Sa balance siya nag-compute. And kung magkano pala yung in-start niya. And nagbabago-bago ito depende kung sakaling halimbawa nagdadagdag tayo ng fund, yun yung baseline na kino-compute niya. And makita din natin dito yung absolute gain. Ayan, makita natin dito. Ayan siya. And daily, yan yung daily, nakakompute na din siya. Monthly, and also yung the next one is yung drawdown. So makita din natin yan dito sa part sa kabila naman. Ayan. Diba? Ayan. And yung balance, yan yung current balance na ang ibig sabihin niyan ay yun yung realized PNL. Dito naman sa equity, yan yung unrealized PNL. Kasama dyan yung floating, yung ongoing trades, mapa-negative ba yan or positive. So, yung highest naman, yan yung highest equity. Okay? Highest equity yan na na-gain niya sa period nung run niya ng kanyang trade setup. And also, yung interest, I guess, ito yung mga commission. Ayan. Commission yan. And deposit, dyan natin makikita kung magkano yung dineposit. And also yung withdrawal. So, every time and then sa pinakababa, updated dun sa atin is 4 hours dito sa part sa baba na to. Ayan. Ibig sabihin yan, updated siya recently. And makita nyo siya kung updated ba talaga yung MyFX Book niya based kung ano yung nakalagay dito sa updated date. At bababa lang tayo ng konti, makita natin yung graph, no? From the very beginning of the account, kung kailan siya nag-deposit. Kung mapapansin niyo dito, meron siyang kulay green. Yan yung deposit. And dito naman sa dulo, sa kabila ay yung withdrawal. Ayan, ito. So, yung growth, yun yung line. So, maraming button pa dito sa part sa taas niyan. So, kailangan nyo din yung tignan. I-explain ko din sa inyo yung drawdown. Drawdown level niya, so makikita ninyo, makita nyo kung consistent pa rin ba siyang nagre-reach ng sobrang taas or meron lang mga period na nagre-reach lang talaga siya ng malaki. Ayan, makita nyo yung graph kung ano yung level na yan. So, ito yung kailangan nyo i-observe guys, no? Kasi every time and then, kailangan nyo tignan to lagi.
Also, yung ating profitability. So, kung makikita nyo dyan dito, kung yung red, ayan, yan yung profit, kung nag-scale up ba siya. Tapos itong dilaw, I guess yan yung balance. So, titignan. Okay, yan nga yung balance, no? So, makita natin dito, yung equity curve. Ayan, nakita natin yung balance, yun yung meron kasi mga times, may mga instances, bumababa yung balance kasi may mga times tayo na nagwi-withdraw tayo sa account natin. Pero hindi yun problema. Okay? Walang problem doon. Kasi once every time nagwi-withdraw tayo, ibig sabihin, we were making good profit. And the next thing here is yung ating performance. Performance period within the week. Okay, this week lang siya guys, no? And also within this month. So, yung computation dito, baka malito kayo. Kasi nakalagay dito kasi sa taas, itong part na to. Ayan. Ayan. Pips. Pero based sa computation ko, that is a points. Kasi kung titignan natin yung profit gain ng account na to, this week, that is 17. Pero, kung ibabalue natin siya kasi, yung lot size lang naman kasi natin dito ay 0.01. Okay? So, ibig sabihin, yung value na to, maybe that is 1,500. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung computation para mas maintindihan niyo yung proper computation nito. So, akala kasi natin that is total of 13,000 this year. Pero, kung mapapansin kasi ninyo, kung gagamitan natin siya ng lot size computation, I guess nasa 1,300 pips lang siya. Pero yung week, kung makikita natin dito, that is 17. Pero pag kinumpute natin siya dun sa ating dito sa ating pips differences, that is nasa 170 pips lang siya. Hindi siya pips ang nakalagay dito kundi points. Ito yung isa sa pinakasagot natin doon. Kasi yung doon sa week, yun yung linis na. Kumbaga, naka-plus minus na yon. So, kung makikita natin dito, for example, yung lot size natin dito is 0.01 and meron tayong take profit. Ayan, nagkaroon tayo ng 938 points. Pero kung titignan natin yung net profit niya ay 9.3 lang. So, napakadali lang naman i-compute nun. Papakita ko sa inyo. So, para makuha natin yung 0.01 versus dun sa gain natin na $9, i-compute lang natin yan. 0.01 times 10. So, that is 0.10 per pip. Okay? So, para makuha natin yan, i-divide natin yung 9.30 divided by 0.10. So, 93 pips lang guys, no? Hindi 900 pips. And similar lang din dito sa isa sa sample natin, yung isang client natin na gumagamit ng pips breaker. So, yan yung naging gain niya. Ito guys is bago lang, nagsimula lang ito ng January 2. And kung makita natin dito sa part sa baba, ito kung makita natin dito, medyo malaki yung pips niya, no? And yung naging gain niya ay 82 lang. Okay? So, ito na kasi guys yung linis na, linis na yan. So, pagdating naman sa baba, ayan. So, makita natin dito may SL siya, 0.01, tapos, yung pips na nakalagay dito ay 1,200. Pero pagdating dito naman sa net profit is 12 lang. So, hopefully these videos help you understand, no? Meron kasi akong mga nakita online na nagpapakita ng may FX book nila, kaya lang hindi siya buo. May nakakrap lang, putol lang, and sobrang napakahalaga na we are aware, no, kung ano yung mga data and information na nakikita natin online at dapat aware tayo doon. So, mas maganda, makita natin yung buo, at least nag-run na siya at least siguro 1 year or 2 years or mas matagal pa, para mas mag-run tayo ng peace of mind na mag-start tayo to do this strategy or start copy trading or use this AA. So whatever setup na pipiliin po ninyo, always be wise and be smart and choose kung ano yung mas magiging okay sa inyo. Yun lang.